owes its fame to Jesus' healing of the paralytic, story told in John. Basahin natin yung Bible dun mamaya. Miss Ems. Oh, ticket. Ticket 12. Dito. 12. 4 tickets. Good morning. And I pay this. Isa? Malay mo. Magkano entrance? 12, 12. 12. So 12 shekels. Huwag mo nang kunin yung to. Kikupit ko lang. 12 shekels yung entrance mo. So mga gusto yung papasok sa Bethesda, 12 shekels. Ang ganda. Okay. Let's go. Oh, sorry. Bethesda. Ano makita dito, tatay? Tapos basahin natin yung Bible. Ay, wala palang Bible. Sige, dito sa cellphone. No, that was just an explanation of Okay, that is the same problem. Well, right there. John chapter 5, verse 5 to 9 months. 5 to 9 months. Sige, basahin natin yung John chapter 5 verse John chapter 5 verses 1 to 9. 9. Okay. After these things, there was a feast of the Jewish, and Jesus went up to Jerusalem. Now, in Jerusalem, near the sheep market, there is a public bath, ito, mikveh, which is in Hebrew is named Bethesda or Bethesda. It has 5 doorways. In these doorways, there were a great number of people with different diseases, some unable to see, some without the power of walking, some with wasted bodies. One man was there who had been ill for 38 years. When Jesus saw him there on the floor, it was clear to him that he had been now a long time in that condition, and so he said to the man, "Is it your desire to get well?" The ill man said in answer, "Sir, I have nobody to put me into the bath when the water is moving, and while I am on the way down, some other person gets in before me." Jesus said to him, "Get up, take your bed and go." And the man became well straight away and took up his bed and went. Now that day was the Sabbath. So the Jews said to the man who had been made well, "Is it the Sabbath? And is it against the law for you to take up?" Okay, andun lang tayo mga kapatid. So in short, ang lugar na ito isang naging famous because this is the place where God heals a man na hindi na makalakad for almost 38 years. Dito siya kasi there was a traditions here in Jerusalem na pinapaniwalaan na ang tubig dito, mikveh, parang ritual bath. No, pupunta sila dito, maraming mga tao na may mga karamdaman, may mga sakit. Because they believe that once a year, merong angel na dumadalaw sa lugar na ito, tinatouch niya yung tubig, ini-stir niya. So those person who will first na makahawak ng tubig ay gagaling. So merong isang tao dito na 38 years na, mahirapan siya at kumbaga lagi siyang nahuhuli sa paghawak ng tubig. So one day, napadalaw dito yung ating Panginoon and nakita niya yung tao na ito. Sabi niya, "Gusto mo bang gumaling?" So kaya dito sabi niya, "Sir, paano ako gagaling? Matagal na ako dito and lagi ako nahuhuli to touch the water pag dumarating yung anghel dito."
So sabi ng Panginoon, now, rise up, kunin mo na yung bed mo, and lumakad ka. And suddenly, people are amazed sa miracle, healing na ginawa dito ng Panginoon. Dahil pinagaling niya yung isang tao na almost 38 years na hindi siya makalakad, paralytic man. And that is one of the wonders dito sa Pool of Bethesda. Sa ating likuran, this is St. Anne Church. Okay, St. Anne. Si St. Anne, pinaniwalaan na nanay ni Mary. Okay, so some believe also, especially in the line of Catholic, that every time na pumupunta si na Mary dito kasama yung Panginoon, ito yung stay place nila, lodging place, the house of Mary here in Jerusalem. Kaya tinawag nila na St. Anne. It's a Catholic church. So it was here inside the old city of Jerusalem. So ayan, Pool of Bethesda in our front, and in our back, St. Anne Church. Mga kabrada. So yung pala Good yung morning, kwarto. Sis Erlene. Ang aga mo na. Anong oras na? Picture tayo. Ay, mga kaletos. Picture tayo. Sa ano? Diyan. Good morning. Ah. Dyan. Ano yung sa baba? Saan? Ayan. Wala na yan. Inaano na lang nila kung ano yung mga place dito. Pero mga ancient, hindi ko na natin na-detail kung ano yung mga ano nito. Pwede natin basahin. Sabi natin yung bumaba. Bethesda. Where Jesus healed ang paralytic na hindi makalakad for 38 years. Dito Tingnan mo kung gano'n kataas yung tinaas ng Jerusalem. So, Ano? So, Tama? ito yung Wow. dyan siya kababa. Tapos na yung, Dati. ito na yung mga bahay. So, iba na talaga. Kumbaga kasi ang dami ng mga kingdom na nag-conquer dito. Paki-refresh Yun yung sila mga tay. bahay, oh. So, mapapansin nyo dito, masyado nang malalim. Kasi nga, masyado nang mataas yung itinaas ng Jerusalem right now. Kasi, during the time of Christ, no, ang dami ng mga kingdoms ang nag-conquer sa lugar na to. So, every time that they conquer a place, hindi nila tinatanggal yung lupa. Yung ruins na yon, yung bahay, pinapatungan nila. Tapos another kingdom. So, patong ng patong hanggang sa tumaas. So, kaya maganda rin sa mga archaeologists kasi nadidate nila based on lupa. Kung ano yung period, what period yung situation. Kaya nakita nyo, so kaya yung time ni Jesus talagang malalim na dito. Sabi po kay Miss Emily bukas sa ilat naman po kayo niya ilibre at itour mo kami, brother. Siyempre. Si Erlene. Sis Erlene. Nakaka-amazing po talaga ang Jerusalem. Tari natin bumaba dito ng konti bago tayo umalis. Wow, ang ganda po niya. Ano, Sis Arlene, sama ka next time na para sa Sis Arlene at saka si Sis Erlene. Hindi tawan yun. Bigay ng cake. Sobra. Sa binigay mo kahapon. So yan naman. Ito. Alam, talagang napaka-adventurous naman ng mga kasama natin. No, so lahat sila may dalang ano. Grabe, pamalakasan kami. May mga 360 dalang. Hindi lang mga... Ito. Ito lang kung mawawala yung signal natin sa ilalim. Ala? Papasok tayo sa kuweba mga kapatid kung saan. Hala! So, check ko lang ako. Dilim. Mawawala yung signal. Pero ang laki, oh. Lalim na yung mga kapatid. May kasama po tayong 3-4 na isa. Yung original na hindi lang tayo bababa din masyado. Ito, parang water, parang water canal na cistern. So, kaya nga kanina, yung Cistern na to, mga bago dito, sa mga pupunta ng Ito, mga pillar. Yung way of the cross. Hindi naman kaya. Hindi na yan yung original kasi Pag-flat tayo dito, no? ilang centuries na mga kapatid, no? Na dumaan at natatabunan, sinatabunan nila para hanggang Amazing. pero yung fans mga kapatid pwede pumasok doon. Eh, ano, baka pakit-pakit.
Ano eh? Bro, sorry na. Dinitok sa hotel. Time closing, no? So ayan, dito po kami sa Bethesda. Loob po ito ng Jerusalem, Old City. So that is the place where, yun nga, pinagaling ng Panginoon yung isang tao na, isang tao na matagal nang hindi makalakad, paralytic man. And nung makita siya ng Panginoon dito sa area, siya pinagaling, mga kapatid. So full of Bethesda. Going on.